Nagdilim ang langit, gumuhit ang matatalim na kidlat, dumagundong ang nakakayanig na kulog. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, kasunod ang mabilis na pag-apaw ng tubig sa mga kalsada at kabahayan. Naalarma ang binatang si Mayor Covey Toso, kaya tinawagan niya agad ang mga rescuers para isalba ang kanyang mga kababayan mula sa bahang patuloy sa pagtaas. Pinuntahan din niya ang lugar, subalit hindi niya inaasahan na gano'n na pala kalala ang sitwasyon. Siya man at ang kanyang team ay hinagupit ng naggangalit na tubig. Naging mabilis ang mga pangyayari na malaya na lang ni Mayor Covey na unti-unti siyang lumulubog at kinakapos sa paghinga. Batid niyang nasa bingit na siya ng kamatayan, kaya't nanalangin na lang siya na sana ay mas marami ang makaligtas kahit hindi na siya kasama ron. Ngunit hindi niya inaasahan na isang mabalahibong kamay ang mag-aangat sa kanya sa tubig. Ang kamay na isang babaeng aswang na may maganda at maamong muka. Iyon lang ang nakita niya at nawala na siya ng malay. Nang magkamali siya ay nagulat siya nang mapagtantong nakagapo siya sa isang upuan. Napapaligiran ng mga aswang kabilang na si Tanya, ang babaeng aswang na nagligtas sa kanya na anak ng supremong aswang. Sa unahan ay nakaupo sa magarang bangko ang supremong si Hamigo. Sinabi niya kay Mayor Covey na iniligtas nila siya dahil ayaw niyang malunod sa baha ang isang pinunong gaya niya. Ngunit gusto nila na makipagtulungan siya sa kanila dahil maging silang mga aswang ay nawawalan na ng lungga, binabaha na rin, kaya layunin nilang mapanagot ang mga may sala sa lumalalang pagbaha pati sa mga liblib na lugar na pinagtataguan nila. Tinanong ni Mayor Covey kung anong klaseng tulong ang kailangan nila. Nilapitan siya ni Hamigo at sinabing kailangan nila ng mga sasakyan para dalhin sila sa syudad kung saan nandoon ang mga nasa Senado at Kongreso. Ang plano nila ay ubusin ang mga buwaya. Nagdalawang isip si Mayor Covey. Paano raw kung may madamay ng mga inosenteng tao? Makakaya ba nilang panagutan yun? Galit na inilapit ng Supremo ng mga aswang ang mukha kay Mayor Covey at sinabing, bakit pa nito iniisip ang mga madadamay kung ang kapalit naman nun ay ang pagkaubos ng mga sakim at ganid ng mga babatas? Ngunit ang tugon ng alkalde, hindi lang daw ang mga buwaya ang dapat maubos, kundi maging ang mga aswang na nambibiktima ng mga inosenteng tao sa kalaliman ng gabi. Doon lang daw magkakaroon ng katahimikan ng bayan kung ang mga buwaya at mga aswang ay parehong mawawala. Nagpabalik-balik ng lakad ang Supremo sa harapan ni Mayor Covey at inaming may punto ito. Ngunit aniya, ang mga aswang ay isinilang ng mga aswang, mga nilalang ng dilim na ang nature ay mambiktima ng mga tao. Pero ang mga tao, hindi sila isinilang na buwaya, pero nagpapanggap silang mga buwaya na sumasakmal sa mga nasasakupan nila at kinakamal ang salaping hindi kanila. Pumapatay din daw ang mga yun sa ibang paraan nga lang, gaya ng pagkalunod ng maraming tao dahil sa baha na kagagawa nila. Mamili raw si Mayor Covey kung sino ang papanikan niya. Nang wala na ang mga kapwa aswang, nilapitan ni Tanya si Mayor Covey at kinausap. Anang dalaga, batid niyang ang mga aswang ay nilalang ng dilim. Salot kong ituring ng bayan. Hindi nila ginusto na magkaroon ng pangil, ng matatalas na kuko, ng sikmurang ang kinikrave ay laman loob ng tao. Ngunit iyon ang buhay na ibinigay sa kanila. Sa kabila nun, sa maniwala raw at hindi ang mga tao, ay sinusubukan nilang mamuhay ng normal. Unti-unting sinasanay ang kanilang sikmura na tanggapin ang pagkain ng kaya ng sa mga tao. Ngunit ang mga taong yun, ang mga politiko, ang mga contractors, ang karamihan sa mga nasa ahensya ng gobyerno, mga isinilang silang normal na unti-unting sinasanay ang sarili na mamuhay sa dilim, na maging masahol pa sa mga aswang. Mayor, alam niyo po ba na nakipagpulong na rin kami sa samahan ng mga mangkukulam at mambabarang? Sabi nila, sinubukan na nilang kulapin at barangin ang mga buwaya. Ngunit sa kapal ng balat ng mga ito, ay hindi sila umubra. Kaya nag-iisip pa sila ng malakasang orasyon. Kami na lang ng mga aswang ang huling alas nyo
para magapi ang mga taong buwaya na nagpapahirap sa ating bansa. Sana mapag-isipan mo itong mabuti, Mayor Coffee. Hindi sana masayang ang paghanga at pagliligtas ko sa iyo mula sa baha. Matapos yon ay iniwanan ni Tanya ang binatang mayor na nanatiling nakagapo sa upuan at nag-iisip. Nakapagdesisyon na si Mayor Coffee. Makikipagtulungan siya sa mga aswang sa isang gabi ng lagim, sa isang kondisyon na walang madadamay na inosente, kung hindi ay mananagot sa kanya ang mga aswang. Bilang tugod ay binigay ni Supremo Hamiko ang anak niyang si Tanya sa binata. Kung magkamali sila sa kanilang misyon ay ang kanyang anak ang magiging kapalit, ngunit kung magtagumpay ay ibabalik niya sa kanila si Tanya nang walang kahit anong galos. At kung meron, ay siya naman ang papanagutin nila. Ang mga tauhan ni Mayor Coffee ay palihim na minarkahan ang mga mararanyang tahanan ng mga sangkot sa anomalya. Nang-provide rin si Mayor ng mga sasakyan para sa paghahatid sa mga aswang sa mga target nilang puntahan. Hanggang sa magsimula na nga magkulay pula ang tahanan ng mga kurap. Walang pag-aalinlangan na ibinao ng mga aswang ang mga pangil nila sa katawan ng mga kawatan ng bayan. Namula ang gabi ng mga mapang-api sa nag-uumapaw na paghihiganti, bumaha ng dugo. Sa mga sandaling yun, si Mayor Coffee ay nananalangin na sana ay magtagumpay sila sa kanilang misyon, na sana ay magdulot ng liwanag para sa bayan ang pakikiisa niya sa mga aswang. Matapos ang isang gabi ng lagim, ang mga aswang ay sumunod sa usapan na babalik sila sa lungga nila bago sumikat ang araw. Tumupad din si Mayor Coffee na ibalik si Tanya sa kanyang mangkalahi na niwalang kaskas. Ngunit bago umalis si Tanya sa bahay ng binatang mayor, nagpahiwatig siya na sana ay hindi iyon ang maging huli nilang pagkikita. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Mayor Coffee, sabay sabing bibisitahin niya ang dalaga. Ang katahimikan ng bayan ay pansamantala lang. Muling sisibol ang susunod na mga buwaya, ngunit kasabay nito ay meron ding sisibol na matuwid at palagi nakahandang tumaya sa ngalan ng kapayapaan laban sa mga tunay na nilalang ng dilim.